Samantala, hindi naman kumasa sa hearing si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang may constitutional separation between legislative and executive. Executive daw ang bumuo sa ICI sa bisa ng EO 94 na kaya't walang jurisdiction sa kanya ang komisyon. Taliwas yan sa una nitong pahayag na handa raw siyang humarap sa investigasyon ng ICI. Dagdag pa ni Congressman Duterte, 2019 to 2022 siya naging miyembro ng Kamara de Representante, kaya't hindi niya masasagot ang lahat na maaaring itanong sa kanya sa investigasyon. Kagaya ng sinabi ko mga boss, kahit naman ako, kung sakali ako ipatawag sa ICI at congressman ako ng distrito na to, hindi rin ako pupunta. Bakit ka ako? Malamang sa malamang, ang ICI under administrasyon ni Marcos yun. Diba? Malamang sa malamang, bias din yan. Diba? Papaboran lang niya kung sino yung mga kampi sa administrasyon ngayon. Pero kapag kalaban ka ng administrasyon, matik yun. Pipigayin ka dyan. Kakalkalin yung mga dati mong issue na kung saan para sa ganun maibit ka. So yun lang mga bossing ngayon, dito lang yung reaction natin. Kaya tama lang ginawa nito, ni Congressman Pulong Duterte kasi propaganda lang to ginagawa ng ICI kasi huwag na tayo maglokohan kasi under administration Marcos to, kaya walang patutunguhan kahit anong gawin mo din sa ICI. Okay na sana kung sa SC, sa Supreme Court madali yung kaso yan. Meron pang hustisya kayo magaganap dyan, pero pagdating dito sa ICI walang kwenta to. Aray ko! ICI, Ombudsman at DOJ yan. Yung tatlong yan, hawak na ni Marcos at DILG. Hawak ni Marcos yan. Kaya walang kawala. Kahit saan daling ka dyan, lahat yan, against sa'yo kapag gusto mo kalabanin ng administrasyon ni Marcos. So, yun lang mga bossing tuloy. Alex, pure political propaganda. Ganyan ilarawan ni Representative Paulo Duterte ang ICI na aniyay alter ego ng Pangulo. Sinisira at pinapahina raw ng ICI ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Alex. Yo, what's up sa inyo mga bossing? Ayan, muli nagbabalik. Boss RNG News TV nga pala. Ayan, panibagong araw mga boss. Panibagong fake news. For today's video mga bossing, ayan. Bali ang topic natin ngayon ay tungkol dito sa pagdalo di umano ng anak ni BBM na si Sandro Marcos dito sa ICI. Na kung sa pinabulaan niya ang aligasyon ni Saldico. Pero bago ang lahat mga bossing, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, Huwag mong subukan. Imbitahan ko kayo mag-subscribe for more update video. Ayan, subscribe lang po kayo para i-shoutout namin kayo sa next video pag kayo nag-comment at nag-share. So yun lang mga bossing, ayan. So simulan na natin yung panonood. Let's go. Ayaw dumalo ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na tinawag niyang pure political propaganda lamang. Samantala, bagamat voluntaryong humarap sa ICI si Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos para magbigay ng kanyang testimonya, kaugnay nga po niyang pagdadawit sa kanya dyan sa flood control scam, ay humiling naman ito ng executive session. May tugon naman ang Presidential Son kaugnay ito sa paratang na may insertion din siya sa national budget. Kunin natin ang balita mula kay TJ Mendoza. TJ. Alex, pure fabrication and pure lies. Yan ang banat ni Presidential Son and Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kaugnay sa mga akusasyon ni resign ako Bicol Representative Zaldico kaugnay sa akusasyon ng dating mambabatas na 50 million worth of insertions sa national budget. Sa kanyang voluntaryong pagharap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, mukhang binigyang linaw na ni Congressman Sandro Marcos ang mga tanong ukol sa paratang ni Zaldico. Banat niya, hindi raw posibleng makapag-insert siya ng 50 billion pesos sa national budget. Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing.
May paratang kasi siko na insertions ni Congressman Sandro sa Davao, pero ang mambabatas, binweltahan rin yan. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. Matatanda ang una nang nagbigay ng pahayag noong nakarang buwan si Congressman Sandro na handa itong humarap sa investigasyon ng ICI para magbigay linaw sa mga isinasagawang probe kaugnay sa flood control scandal. First of all, I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Pero sa pagsisimula ng pagdinig ng ICI, humirit ang kampo ni Marcos ng live streaming. We have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. Pero matapos na naging closed-door hearing, binigyang otoridad ni Representative Sandro ang ICI na ilabas ang kopya ng pagdinig when the commission deems it fit. Samantala, hindi naman kumasa sa hearing si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang may constitutional separation between legislative and executive. Executive daw ang bumuo sa ICI sa bisa ng EO 94 na kaya't walang jurisdiction sa kanya ang komisyon. Taliwas yan sa una nitong pahayag na handa raw siyang humarap sa investigasyon ng ICI. Dagdag pa ni Congressman Duterte, 2019 to 2022 siya naging miyembro ng Kamara de Representante. Kaya't hindi niya masasagot ang lahat na maaaring itanong sa kanya sa investigasyon. Kagaya yung sinabi ko mga bossing kahit naman ako, kung sakali ako ipatawag sa ICI at congressman ako ng distrito na to, hindi rin ako pupunta. Bakit ka ako? Malamang sa malamang, ang ICI under administrasyon ni Marcos yun Diba? Malamang sa malamang, bias din yan, diba? Papaboran lang niya kung sino yung mga kampi sa administrasyon ngayon. Pero kapag kalaban ka ng administrasyon, matik yun. Pipigayin ka dyan. Kakakalkalin yung mga dati mong issue na kung saan para sa ganun maibit ka. So yun lang mga bossing dito lang yung reaction natin. Kaya tama lang yung ginawa tama lang yung ginawa nito ni Congressman Pulong Duterte kasi propaganda lang to ang ginagawa ng ACN kasi huwag na tayo maglokohan kasi under administration Marcos to kaya walang patutunguhan kahit anong gawin mo din sa ICN. Okay lang sana kung sa SC, sa Supreme Court madali yung kaso yan. Meron pang hustisya kayong magaganap dyan. Pero pagdating dito sa ICI, walang kwenta to. ICI, Ombudsman, at DOJ yan. Yung tatlong yan, hawak na ni Marcos at DILG. Yan. Hawak ni Marcos yan. Kaya walang kawala. Kahit saan daling ka dyan, lahat yan against sa'yo kapag gusto mo kalabanin ng administrasyon ni Marcos. So, yun lang mga bossing tuloy. Alex, pure political propaganda. Ganyan ilarawan ni Representative Paulo Duterte ang ICI na aniyay alter ego ng Pangulo. Sinisira at pinapahina raw ng ICI ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Alex. Okay, TJ, anong kaibahan kung bakit humiling ang kanyang kampo ni presidential son na Sandro Marcos ng executive session? Kayong pumayag naman pala siya na ilabas itong kanyang mga ginawang pahayag dyan sa ICI. Tama Alex, malaking question din yan kanina sa amin sa media. Pero nung sinabi sa isang ambush interview ni Representative Sandro Marcos, he will give authority to the ICI when the ICI deems it fit. Kasi ayaw ng kampo ni Marcos na ma-jeopardize o magkaroon ng anumang bakit yung isasagawang sagot niya sa live streaming dun sa isinasagawang investigasyon. So, ang authority kung ilalamas yan ay ang ICI na mismo. Kumbaga, ang bola kung isa sa publiko na ang mga pagdinig na yan ay nasa ICI na mismo. Alex. O dahil magdududa dito ang taong bayan, maaring
iba yung sinabi niya sa executive session pero iba yung ilalabas ng ICI. Tama Alex, dahil marami tayong hindi nakikita behind closed door hearings dito sa ICI. Kaya yun din, maraming tanong ang media tungkol dyan, pero the Representative Sandro Marcos did not give his answer kanina. Patuloy pa natin silang kukuhanan ng pahayag regarding yung statement niya he gave an authority to the ICI in terms of the live streaming, Alex. Oo, dahil gusto malaman ng taong bayan kung may katotohanan dun sa aligasyon ni Zaldico, no, na direkta mga galing sa kanya. Dahil yung kanyang statement nung dumating siya at yung lumabas, parang general statement lang. Kailangan yung detalyado. Gusto malaman ng taong bayan kung Tama. paano niya sasagutin yung mga aligasyon ni Zaldico. Tama Alex, no, common denominator ng lahat ng mga na-ambush interview ng media dito ay same statement na they will give statement after hearing or magbibigay sila ng pahayag. Kumbaga napaka-general ng mga sagot nila. Kaya gusto namin mapakinggan o marinig man lang kung ano man yung dapat marinig ng tao bayan behind doon sa mga closed door hearing. Kanina inasahan namin magsasalita ang spokesperson ng ICI pero hindi na siya nagpaunlak ng anumang panayam sa amin. Kaya wala kaming ideya kung ano ang napag-usapan kanina sa hearing, Alex. Ito na ba ang huli at unang pagkakataon na haharap si Congressman Sandro Marcos? Alex, kagaya ng mga iba pang mga resource person, maaaring bumalik ulit dito si Representative Sandro Marcos kung kinakailangan niya magsumite pa ng ilang pang mga dokumentong kinakailangan ng ICI para sa sinasagawa nilang investigation sa flood control scandal. So yun naman boss, hindi na natapos ang panonood ng video. Bali, kagaya ng sinabi ko sa iyo, ang reaksyon ko ulit, gaya sinabi ko kanina ay, hindi rin ako dadalo kung sakali papuntahin ako ng ICI, pero pagamat, meron din ako yung statement na iahayag. So yun lang mga boss, kung nagustuhan nyo yung ating video, ayan muli, inibitahan kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, para sa ganun maging updated kayo sa ating mga next upload na video. So yun lang mga boss, have a nice day and peace yo.